Ma, bakit niyo naman dinala ang lalaki niya dito, ha? Anak, hindi mo ba nakikita ang sitwasyon niya? Punong-puno siya ng sugat. Ano bang problema mo at parang galit na galit ka sa lalaking to? Dahil siyang nagpatalsik sa akin sa trabaho. Siya ang dating boss ko. Ano? Sigurado ka ba riyan, anak? Oo, Ma. Siya talaga yan. Hindi ko makakalimutan ang mukha ng lalaki nagpatalsik sa akin sa trabaho. Kayang mabuti pa, Ma. Paalisin niyo na siya dito dahil wala akong balak gamutin ang mga sugat niya. Naiintindihan ko kung saan nanggagaling ang galit mo, anak. Pero sa pagkakataong ito, hindi mo dapat patigasin ang puso mo. Kailangan mo siyang gamutin dahil kung hindi, baka may isang buhay ang mawala. Ang sabi nila, may mga pagkakataong dumarating sa buhay natin na talagang sinusubok ang ating pagkatao. Yung tipong gusto mo nalang umiwas para mamuhay ng tahimik. Pero anong gagawin mo kung ang taong pinagtaniman mo ng galit ay siya palang kailangan mong iligtas? Papayag ka ba o hahayaan mo na lang siya para makabawi sa nagawa niya sa'yo? Sige nga, pakilagay ang comment nyo sa ibaba at magbabasa ako kapag napili ang storya ko. Isang mapagpalang araw sa'yo, Miss Ligaya, at sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ako si Jenny, hindi ko tunay na pangalan. Paborito kong libangan na makinig sa mga kwentong aswang tuwing may libre akong oras o kaya'y habang nagkakape o kumakain. Kaya naman palagi akong nakasubaybay sa mga channel nyo. Kagaya na lang ng kwentong Takip Silim, Aswang Confessions, Aswang Radio, Aswang Diaries, Sityo Pangil, Sityo Bangungot at Dear Miss Amy. At bago natin simula ng kwento, i-check niyo muna ang bago naming channel na Love Story, Miss and Mr. Love. Siguradong kikiligin kayo sa mga kwento, mapapangiti at may mga aral pang mapupulot sa bawat episode. Perfect pang relax habang nakikinig. Sama na kayo at ma-in-love sa mga kwento namin. May kita ang link sa pinned comment sa upload na to, kaya subscribe na kayo ha? At huwag niyong kakalimutan, Miss and Mr. Tagalog Love Story. May nais lang pala akong ibunyag sa inyo. Tungkol ito sa kwento ng Lola Bella ko. Nangyari ito sa probinsya namin sa Nueva Ecija. Ilang dekada na ang lumipas. Nakatapos ng kursong Commerce o Business Administration si Lola Bella at nakipagsapalaran siya sa Maynila upang doon magtrabaho. Agad naman siyang natanggap bilang sekretary ng isang bilyonaryo, si Rafael. Pero sa di malamang dahilan, bigla na lang siyang pinatalsik nito. Muling bumalik si Lola sa probinsya namin at doon pinili niyang kalimutan na lamang ang nangyari. Ngunit may isang pangyayaring hindi niya inaasahan. Natagpuan ng kanyang ina si Rafael sa gilid ng kalsada. At dahil may alam si Lola Bella sa panggagamot ng sugat, napilitan siyang pagalingin ang binata. Pero habang tumatagal, unti-unti niyang napapansin ang mga kakaibang kilos nito. At iyon ang iko-confess ko sa inyo. Ikukwento ko nga pala ito sa paraang parang si Lola Bella ang nagsasalaysay upang mas lalo ninyong maintindihan. Naman! Anak, pakiusap. Hindi kita pinalaking ganyan. Ikaw lang ang makakagamot ng mga sugat niya. Dito sa baryo natin, ikaw lang ang marunong manggamot bukod sa papa mo. Saan niyo ba napulot ang lalaking yan? Sa gilid ng kalsada, ang Tito Romel mo ang nakakita sa kanya. Kaya minabuti naming dalhin na lang siya rito sa bahay. Anak, bilisan mo na at baka magka-impeksyon pa ang mga sugat niya. Yes, oo na, Ma. Sandali at kukunin ko lang mga gamit ko sa kwarto. Nakangiting tumango lamang sa akin si Mama bago ako pumunta sa kwarto ko para kunin ang mga gamit ko sa panggagamot. Hindi ko lubos akalaing muli kong makikita si Rafael, ang dati kong boss. Ramdam ko ang galit sa dibdib ko nang maalala ko ang araw na pinatalsik niya ako dahil lamang sa maling paratang. Ni hindi man lang niya inisip na pakinggan ang panig ko. Lumabas ako ng kwarto, bitbit ang mga gamit ko para sa panggagamot.
Bata pa lamang ako ay itinuro na sa akin ni Papa kung paano magbigay lunas sa mga sugat. Tahimik akong umupo sa harapan ni Rafael at maingat kong ginamot ang mga sugat niya. Kumuha ako ng mga halamang gamot at isa-isa kong itinapal iyon sa kanyang mga sugat. Gustuhin ko mang pabayaan siya. Alam kong hindi ko iyon magagawa dahil kay Mama. Walang malay si Rafael sa loob ng 3 araw dahil sa tindi ng pinsala sa kanyang katawan. Gabi noon at nasa sala ako habang nagbabasa nang bigla akong makarinig ng malakas na kalabog mula sa kwarto ko. Nasaan ako? Tulong! Tulungan niyo ako! Gising ka na pala. Sino ka? Nasaan ako? Kumalma ka nga dyan. Hindi mo ba ako nakikilala? Hindi. Hindi kita kilala. At wala akong maalalang kahit ano. Paano ako napunta rito? Ang mama ko nakakita sa'yo sa gilid ng kalsada. Sigurado ka bang wala kang matandaan? Pangalan mo, kung saan ka nang galing. Wala ba talaga? Pangalan ko lang natatandaan ko. Oh, gising ka na pala, iho. Kumusta ang pakiramdam mo? Wala siyang maalala, Ma. Ano? Kayo po bang nakakita sa akin sa gilid ng kalsada? May napansin ba kayong iba bago niyo ako natagpuan? Wala akong napansin, iho. Basta ka na lang namin nakita ng kapatid ko doon sa gilid ng kalsada. Gusto kong umuwi sa amin. Pero hindi ko alam kung saan yon. At hindi ko rin kilalang pamilya ko. Napaiwas ako ng tingin kay Rafael nang magsimula siyang umiyak. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa kanya noong mga oras na yun. Wala na ang boss kong seryoso at istrikto. Para na siyang batang nawawala. Hindi rin ako makapaniwalang nawalan siya ng alaala. Muling umalis si Mama para kumuha ng tubig at naiwan kaming dalawa ni Rafael sa kwarto ko. Kinuha ko na rin ang mga gamit ko para palitan ng mga halamang gamot na nakatapal sa kanyang mga sugat. Maya-maya, bumalik si Mama dala ang isang baso ng tubig na agad niyang inabot kay Rafael. Salamat po. Walang anuman, iho. Alam mo, ang mabuti pa. Dito ka na lang muna manirahan sa amin. Ma! Sigurado po ba kayo? Ma, bakit naman dito pa sa atin? Anak, wala siyang maalala at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Bella, ano ka ba naman? Bakit ka nagdadabog, ha? Hindi ko na pinakinggan ang sinabi ni Mama. Nagdere-derecho ako sa paglalakad hanggang makalabas ng bahay. Tumambay muna ako sa labas para pakalmahin ang sarili ko. Ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa aking balat. Huminga ako ng malalim para luminaw ang isip ko. Hindi ko talaga maisip na makakasama ko si Rafael sa iisang bubong. Bumalik lang ako sa bahay nang kumalma na ang aking isip. Pagdating doon, nakita kong nakabang si Mama sa tapat ng pintuan. Saan ka naggaling? Diyan lang po. Anak, huwag ka namang ganyan. Alam kong masama ang loob mo sa kanya. Pero wala siyang maalala at baka mapahamak siya kung pababayaan natin. Malakas ang kutob kong hindi lang simpleng aksidente ang nangyari sa kanya. Hindi na yun imposible, Ma. Sasama ba naman ang ugali niya? Shh! Ano ka ba naman? Baka marinig ka ng isang yon. Nasaan na nga pala siya? Nandun sa kusina. Halika na at sabayan mo na kaming kumain. Pumayag ka na ha, anak? Pumayag na rin naman siya sa sala lang siya matutulog. Oo na po. Papayag na ako. Alam ko naman kasing hindi niyo ako titigilan eh. Salamat, anak. Napailing na lang ako sa sinabi ni Mama bago kami pumasok sa loob ng bahay at dumiretso sa kusina. Pagdating doon, naabutan kong nakatulala si Rafael. Bumalik siya sa ulirat nang mapansin niyang naroon na rin kami ni Mama.
Sabay-sabay kaming kumain noon at ramdam ko ang katahimikang nasa hapag. Maaga rin akong natulog ng gabing yun. Ngunit dahil hindi pa maayos ang lagay ni Rafael, may nabuti muna naming sa kwarto ko siya patulugin habang ako naman ay nasa kwarto ni Mama matutulog. Kinabukasan, maaga akong nagising dahil sa malakas na pagsigaw ni Rafael. Dali-dali ko siyang pinuntahan sa kwarto ko at doon ko siya naabutan ng nakabaluktot at pawis na pawis. Kinuha ko muna ang mga gamit ko sa panggagamot bago ko siya nilapitan. Ayan. Tapos ko nang gamutin ang mga sugat mo. Bakit ba bigla ka nalang sumisigaw tiyan? Ang aga-aga pa kaya, labulabog tuloy ang tulog ko. Pasensya ka na. Sobrang sakit lang kasi ng katawan ko. At ng mga sugat ko. Salamat pala ulit ha. Walang anuman. Bumangon ka na rin dyan para mabanat ang mga buto-buto mo. Kapag palagi kang nakahiga, hindi ka talaga gagaling ng tuluyan yan. Sige. Lalabas na muna ako. Tumango lamang siya sa akin bago ako lumabas ng kwarto. Dumiretso ako sa kusina para maghanda ng agahan namin. Sabay-sabay kaming nag-aagahan noon. Pagkatapos lumabas muna ako para maglakad-lakad. Natagalan din ako sa pagtambay kaya bandang tanghali na ako nakabalik sa bahay. Pagdating ko roon, naabutan ko si Rafael na nakatayo sa harap ng bahay. Tila may hinihintay. Dalawa lang kami ni Rafael ang naiwan sa bahay nung araw na iyon kaya hindi ko maiwasang mailang sa kanya. Bandang gabi na nang makabalik si Mama mula sa pinapasukan niya. Pinagpatuloy ko ang pagbibigay lunas sa mga sugat ni Rafael at paglipas ng 1 linggo, tuluyan na ngang gumaling ang mga ito. Pero hindi pa rin bumabalik ang alaala niya. Ano na palang balak mo, iho? Dito na po muna ako hanggat hindi bumabalik ang alaala ko. Magaling ng mga sugat mo. Siguro naman pwede ka na magtrabaho, di ba? Hindi naman pwedeng kami lang ang magtatrabaho tapos ikaw kakain lang o maghihintay. Bella, ano ka ba naman ang bibig mo? Bakit ma? Totoo naman yung sinabi ko Pumayag na akong tumira siya rito. Pero hindi ako papayag na wala siyang gagawin. Sige, magtatrabaho ako. Pero hindi ko alam kung saan ako maghahanap. Sigurado ka ba, iho? Kaya mo na ba talaga? Ma, huwag kang masyadong mabait dyan. Nag-aalala lang naman ako sa kanya, anak. Maayos naman na po ang pakiramdam ko. At tama naman ang sinabi ni Bella. Nakakahiya rin kasi kung wala akong gagawin para makatulong sa inyo. Hindi naman na siya bata, ma. Oo na. Rafael, sumama ka sa akin at ipapasok kita sa trabaho. Ikaw din, Bella, sumama ka na rin. Naghahanap ng bagong sekretary ang amo ko. Secretary? Bakit, iho? May problema ba? May naaalala ka ba? Wala naman po. Kailan pala tayo pupunta ron? Pwede na ngayon, iho. Para makausap agad natin si Lolo Samuel. O siya, magbihis na kayo at hihintayin ko na lang kayong dalawa. Mabilis lang akong nagbihis noon at ganoon din si Rafael. Napapansin kong napapatingin siya sa akin. Pero palagi ko lang siyang sinisimangutan o tinataasan ng kilay. Agad kaming nakarating sa bahay ni na Lolo Samuel. Ang pamilya nila ang may-ari ng malalawak na lupain sa probinsya namin. Mabilis akong natanggap bilang sekretary ng apo ni Lolo Samuel. Habang si Rafael naman ay natanggap bilang trabahador sa bukid. Araw-araw na ang pasok ko sa trabaho at madalas ay kasabay ko si Rafael. Nung una hirap na hirap siya. Pero unti-unti kong napansin ang kakaiba niyang lakas. Walang kahirap-hirap niyang hinihila ang araro, pati na ang kalabaw. Bukod pa ron, napansin kong mabilis gumaling ang mga sugat niya. Bakit parang ang bilis gumaling ng mga sugat mo? Nung ginagamot kita, ang tagal-tagal gumaling ng mga yan. Hindi ko nga rin maintindihan. Nung nakaraan, nagkaroon ako ng sugat sa palad ko. Pero gumaling din kaagad. At saka may nakapagsabi sa akin, nakakaiba raw ang lakas mo. Parang kalabaw ka raw kung kumilos. Ano ba talagang meron ka, ha? Sa totoo lang,
hindi ko rin maintindihan. Nung una, hirap na hirap ako. Pero ngayon, kakaiba yung lakas na nararamdaman ko. Huwag na nga nating isipin yan. Baka wala lang yan. O siya, lalabas muna ako. Sige. Hindi ko na binigyang pansin ang mga nangyayari kay Rafael. Inisip ko na lang na wala lang yun at mas tinoon ko ang pansin ko sa mas mahalagang bagay. Formal lang ang pakikitungo ko sa kanya na hindi ko siya kinakausap kung alam kong hindi mahalaga. Madalas ko rin siyang masungitan pero parang wala lang iyon sa kanya. Akala ko ang mabilis niyang pagaling at ang kakaiba niyang lakas lang ang mapapansin ko. Ngunit napansin kong natatakot na siya sa araw at hindi na siya masyadong natutulog sa gabi. Anak, puntahan mo nga si Rafael. Ano bang nangyayari sa isang yun? Ilang araw na siyang hindi pumapasok sa trabaho. Sige ma, pupuntahan ko muna siya. Rafael, gumising ka na dyan. Papasok na tayo sa trabaho. Ayoko. Ano pang nangyayari sa'yo? Bakit nakasiksik ka dyan sa gilid ng pader? Natatakot ako sa araw. Masyadong masakit sa balat kapag tinatamaan ako. Sandali. Ano pang nangyayari sa'yo? Hindi ko rin alam, Bella. Tapos, hindi rin ako nakakatulog ng maayos sa gabi. Pakiramdam ko, gising na gising ang katawan ko kapag hating gabi na. Diyos ko. Oh, ano nangyayari rito? Bakit umiiyak ka, Rafael? Mukhang hindi na siya makakapasok sa trabaho, ma. Bakit naman? Kasi masakit na raw ang balat niya kapag tinatamaan ng araw. At hindi raw siya nakakatulog ng maayos tuwing gabi. Paanong nangyari yun, iho? Hindi ko rin po alam. Sa totoo lang, natatakot na ako sa nangyayari sa katawan ko. Baka epekto yan ng aksidenteng nangyari sa'yo. O paano ba yan? Di hindi ka na makakapagtrabaho niyan sa bukid. Hindi na muna siguro. Ay, nako. Ano ka ba naman, Bella? Intindihin mo nga ang sitwasyon ni Rafael. Masyadong malala ang pinsala na aksidente sa katawan niya. Hindi ko rin alam kung saan pa may manggagamot dito. Masyadong malayo ang mga karating lugar ng baryo natin. Kung nabubuhay lang ang asawa ko, paniguradong malalaman agad natin ang sagot. Bakit po? Dahil isang manggagamot si Papa at may alam siya sa mga ganitong bagay. Hindi ka ba marunong, Bella? Hindi. Ang tanging naituro lang sa akin ni Papa ay ang panggagamot. Pero ang iba, hindi niya na naituro sa akin. Pwede bang ako na lang ang maiwan dito sa bahay? Ako na lang gagawa ng mga gawaing bahay. Pwede naman, iho. Salamat po. Salamat po talaga. Tuluyan na ngang hindi nakapasok si Rafael sa bukid dahil sa mga nararamdaman niya. Pumapasok na sa isip ko na maaaring sinyales iyon ng pagiging aswang. Dahil na ituro sa akin ni Papa na ang mga aswang ay takot sa araw at hindi nakakatulog sa gabi. Pero kilala ko si Rafael. Nagkasama kami sa trabaho at hindi naman siya ganoon. Ilang beses ko na siyang nakitang naglalakad sa ilalim ng araw noon at parang wala lang sa kanya ang sinag nito. Kaya malakas ang kutob kong epekto lamang iyon ng aksidente. Ako at si Mama na lang ang pumapasok sa trabaho habang si Rafael ay nanatili sa bahay. Wala man siyang alaala, halatang nahihirapan pa rin siyang kumilos sa loob ng bahay. Madalas na kami magkasama ni Rafael kaya unti-unti ko ring nakikilala kung sino talaga siya. Madalas niya akong tulungan sa mga gawain at ganun din siya kay Mama. Dahil doon unti-unti kami naging malapit sa isa't isa at tuluyan na nga nawala ang galit ko sa kanya. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi na. Magpahinga ka na lang dyan. Baka pagod ka sa trabaho. Mukhang nasasanay ka na talaga rito Noong una, hirap na hirap ka pang kumilos dito sa amin. Oo naman. At saka kailangan ko talagang tumulong sa inyo ng mama mo.
Masyadong malaking utang na loob ko sa inyo eh. Kaya hindi pwedeng hindi ako kikilos. Ang laki talaga ng pinagbago mo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala. Huwag mo nilang pansinin ang sinabi ko. Kumusta? Nakakatulog ka na ba ulit sa gabi? Naibabalik ko naman Pero ayoko pa rin sa araw. Hayaan mo, magiging maayos din ang lahat. Sana nga. Lalabas muna pala ako at bibili ng ulam natin. Gusto mo bang sumama? Hindi na muna. Ingat ka. Isang tangulang ang isinagot ko kay Rafael bago siya pumasok sa kwarto, habang ako naman ay lumabas na para pumunta sa palengke. 4:00 pa lamang ng hapon noon kaya maliwaliwanag pa ang paligid. Hindi na ako sumakay ng tricycle. Mas pinili kong maglakad dahil kaya namang lakarin ang palengke sa baryo namin. Sa gitna ng paglalakad, bigla akong nakasalubong si Mang Isko na may kasamang isang babae. Oh, Bella. Kumusta ka? Ngayon lang kita nakita. Ayos lang naman po ako, Mang Isko. Oo nga po, ang tagal na nating hindi nagkita. Bella. Ito nga pala si Isabel. Apo ng pinsan ko. Isabel, si Bella ang kapitbahay ko. Magandang hapon. Ikinagagalak ko makilala ka. Ako rin. Dito ka na rin ba titira? Naku, hindi naman. Magbabakasyon lang ako rito at may kailangan akong gawin. Ganun ba? Sige, mauuna na ako. Kailangan ko pang pumunta sa palengke. Bella, sana maging magkaibigan tayo, ha? Ha? Oo naman. Ngumiti lamang sa akin si Isabel, pero nagulat ako nang bigla niya akong yakapin. Hindi ko alam kung bakit pero parang bumigat ang pakiramdam ko nang gawin niya yon. Agad din naman siyang bumitaw at nanatiling nakangiti sa akin. Matapos noon, inaya na siya ni Mang Isko na umalis, habang ako naman ay tinahak ang daan papunta sa palengke. Madilim na nang makabalik ako sa bahay. Pagdating ko roon, naabutan kong naroon na si Mama. Oh, Ma. Nandiyan ka na pala. Parang ang aga mo naman yata. Maaga kasi ako natapos sa trabaho, anak. Saan ka pala nanggaling? Namalengke ho ako, Ma. Medyo natagalan nga ho ako eh. Bakit naman? May ipinakilala kasi sa akin si Mang Isko. Ang tagal naming nagkausap kanina. Bumalik na pala siya. Sino naman ang ipinakilala niya sa'yo? Isabel daw po ang pangalan. Apo raw ng pinsan ni Mang Isko? Isabel? Diyos Mariosep, ano ka ba naman? Bigla-bigla ka nila sumusulpot dyan. Kung may sakit lang ako sa puso, baka inatake na ako sa gulat dahil sa'yo. Pasensya na. Pero tama bang narinig ko? Isabel ang pangalan binanggit mo? Oo. Bakit? Kilala mo ba siya? Hindi ako sigurado. Pero parang naaalala kong pangalan niya. Nung narinig kong binanggit mo yon, may parang kung anong sumagi sa isip ko. Pero sobrang labo. Kaya hindi ko na rin pinilit at baka sumakit lang ang ulo ko. Kung gusto mo, tanungin natin si Isabel. Baka sakaling kilala ka rin niya. Wag na. Baka mali lang itong nararamdaman ko. Ay, sana talaga bumalik ng alaala ko. Pasensya ka na, iho. Kung hindi ka namin matulungan. Ayos lang naman po. Tulungan ko na pala kayo sa paghahanda ng hapunan. O buti pa nga. Napangiti na lamang sila sa sinabi ko bago kami pumunta sa kusina para maghanda ng hapunan. Tahimik kong pinagmamasdan si Rafael noong mga oras na yon. Sa totoo lang, pwede ko namang sabihin sa kanya ang katotohanan. Pero alam kong maaaring makaapekto iyon sa isip niya at baka ako pa ang maging dahilan ng paglala ng kanyang sitwasyon. Kaya mas pinili kong itago na lamang sa kanya ang lahat. Gusto kong siya mismo ang makadiskubre ng nawawala niyang alaala. Tahimik ang baryo namin tuwing gabi. May mga taong gumagala para mamasyal o maglibang. Ngunit binalot ng takot ang baryo nang matagpo ang patay sa gilid ng irigasyon, si Mang Kiko.
ang magsasakang nagtatrabaho sa pamilya ni na Lolo Samuel. Wakwak ang dibdib niya, pababa sa tiyan at wala na rin ang kanyang puso. Naliligo siya sa sariling dugo at nakabukas ang kanyang mga mata. Halos bumaliktad ang sikmura ko nang makita ko yon. Dahil doon, hindi na ako dumiretso sa trabaho. Mas pinili ko umuwi sa amin dahil sobrang sumama ang pakiramdam ko. Oh, ano nangyari? Bakit umuwi ka na? Kapapasok mo pa lang ah. Hoy, ano nangyari sa'yo? Masama bang pakiramdam mo? Bakit yan nagsusuka? Si Mang Kiko, natagpuan siyang patay. Tapos wala na yung puso niya. Ano? Sandali. Sino may gawa nun? Hindi ko alam. Pero malakas ang kutob kong aswang ang may gawa nun. Wala ka bang narinig na kakaiba kagabi? Wala eh. Sigurado ka ba? Oo nga. Bakit mo naman natanong yan? Wala naman. Ipaghahanda kita ng mainit na tubig para gumaan ang pakiramdam mo. Napakaputla ng itsura mo. Sige, salamat. Naiwan akong mag-isa sa sala habang si Rafael ay naghahanda ng mainit na tubig para sa akin. Muling bumalik sa isip ko ang nangyari kay Mang Kiko. Iyon ang unang beses na nakakita ako ng ganoong kalalang krimen. Maya-maya bumalik si Rafael, dala ang isang tasa. Oh, eto. Inumin mo muna para guminawa ang pakiramdam mo. Salamat. Hindi ko talaga kinayang nakita ko kanina. Nabanggit mo kanina ang tungkol sa aswang. Totoo ba yon? Oo naman. Bakit hindi ka ba naniniwala? Hindi ko alam. Wala kasi ako maalala tungkol sa kanila. Kaya hindi ko alam kung totoo ba sila o hindi. Ganun ba? Hayaan mo na nga. Kung sino man ang aswang na yon, sana mahanap na siya kaagad bago pa dumami ang mabiktima niya. Wala ka bang nararamdamang kakaiba sa katawan mo? Wala ka bang hinahanap na pagkain? Wala naman. Bakit ba? Wala. Sige, papasok muna ako sa kwarto at magpapahinga. Tumungo lamang sa akin si Rafael at pumasok ako sa kwarto para magpahinga. Nang gumaan na ang pakiramdam ko, lumabas na ako. Palihim kong binantayan ang mga kilos ni Rafael para masiguro ang hinala ko. Pero wala naman akong nakitang kakaiba, kaya hinayaan ko na lamang siya. Hindi rin nahanap ng mga taga-baryo ang aswang na pumatay kay Mang Kiko. Nahanap niyo na bang aswang na umatake kay Mang Kiko? Hindi nga eh. Ay, yan ang unang beses na nangyari yun dito sa lugar natin. Kaya nga po eh. Nakakatakot talaga kung iisipin. Sana hindi na ulit mambiktimang aswang na yun. Iha, di ba may alam ang papa mo tungkol sa mga aswang? Wala ba siyang nabanggit o naituro sa iyo? Wala naman po. Manggagamot lang naman po kasi si Papa. Ang tanging nasabi niya lang sa akin ay yung katangian ng aswang. Akala ko may naituro sa iyo. Bakit po? May problema po ba? Wala naman Iha. Naisip ko lang na baka may alam ka at makatulong yun sa paghahanap ng aswang. Wala po talaga eh. Siya. Mauna na ako at may kailangan pa akong ayusin. Nakangiting tumango na lamang ako kay Mang Isko bago bumalik sa trabaho. Bandang gabi na nang matapos ako kaya madilim na nang makalabas ako. Mag-isa akong naglalakad noon at ramdam ko ang katahimikan ng paligid. Hindi ko maiwasang malungkot. Magmula nang mamatay si Mang Kiko sa brutal na paraan, nagkaroon ng takot ang lahat ng lumalabas sa gabi. Maaga akong natulog noon. Pero nagising ako bandang hating gabi dahil sa kalusko sa gilid ng pader namin. Dali-dali akong lumabas para silipin yun.
pero wala akong nakita. Tanging ang madilim na kapaligiran lamang. Kinabukasan, isang patay na kalabaw ang natagpuan sa gitna ng bukid. Wala na rin itong puso at naliligo na ito sa sariling dugo. Muling nabuhay ang paghihinala ko kay Rafael nang may nagsabi sa akin na nakita siyang naglalakad mag-isa sa ilalim ng buwan. Bella! Oh, Mang Isko! Magandang araw po. May kailangan po ba kayo? Sa inyo nakatira si Rafael, hindi ba? Oho. May problema po ba? Hindi naman sana ninira ako, ha? Nakita kasi siyang naglalakad di sa pen na mag-isa. Tapos sobrang dilim pa. Ha? Kailan po yun? Nung nakaraang gabi raw, may pinuntahan kasi si Isabel at ginabi na nag-uwi. Tapos ayun, nakita raw niyang naglalakad si Rafael at parang kakaiba ang kilos niya. Sige po. Itatanong ko po sa kanya yan. Ay, salamat, Bella. Gusto ko lang kasing masigurado ang kaligtasan ng mga tao rito sa atin. Lalo na't bagong salta din niyang si Rafael at nagkaroon lang ng mga aswangan pagmula nang dumating siya sa lugar natin. Hindi na ako nakasagot pa sa sinabi ni Mang Kiko. Napuno na kasi ang utak ko. Hindi ko alam kung ano bang mararamdaman ko nang marinig ko ang tungkol kay Rafael. Naglakad-lakad muna ako noon para mapakalma ang aking sarili. Nang kumalma na ang isip ko, saka lang ako bumalik sa bahay. Pagdating doon, naabutan kong nagsisibak ng kahoy si Rafael sa ilalim ng puno. Ang pwestong iyon ay hindi rin natatamaan ng sinag ng araw. Rafael, lumalabas ka ba tuwing gabi? Hindi. Bakit? May nakakita raw sa'yo. Naglalakad ka raw sa ilalim ng buwan. Ha? Kailan naman yun? Nung nakaraang gabi lang daw. Wala akong maalala, Bella. Tuwing gabi kasi, ang ginagawa ko lang ay magbasa para malibang ako. Habang tulog pa kayo. Gusto ko na talagang mabalik sa normal ang pagtulog ko. Ang hirap kapag gabi, gising na gising ako. Mas ramdam kong katahimikan ng paligid. Sigurado ka ha? Hindi ka talaga lumalabas tuwing gabi. Oo nga. Kung gusto mo mamayang gabi, bantayan mo ako. Ano bang problema? Wala. Hayaan mo na lang. Baka mali lang ako ng iniisip. Nakakatakot ang nangyayari dito sa atin, no? Hindi pa rin ba nila nahuhuli ang aswang? Hindi pa nga eh. Sana mahuli na talagang hayop na yun. Ang aswang na yan ang dahilan kung bakit hindi rin ako lumalabas tuwing gabi. Palagi kasi ako nakakwentuhan ni Aling Judy tungkol sa mga kagaya nila. Hindi ko pa sila nakikita. Pero natatakot na agad ako sa posibleng mangyari sa akin. Kaya imposible ang sinasabi nilang lumalabas ako tuwing gabi. Pasensya ka na kung ang dami-dami kong tinatanong sa'yo ha. Napangiti na lang ako kay Rafael noon. Isang tapik pa sa balikat niya ang ginawa ko sa kanya. Pero minanmanan ko pa rin ang mga galaw niya tuwing gabi. Sinisiguro kong makikita ko ang bawat kilos niya, ngunit wala naman ako nakikitang kakaiba. Madalas lang siyang nakatulala kapag ganong oras o kaya'y nag-iisip ng paglilibangan. Ilang gabi ko siyang binantayan noon para masigurado ko ang lahat. Pero wala naman akong nakikitang kakaiba sa kanya. Hindi ko rin kailanman nakikitang natatakot si Rafael sa bawang o asin. Kung titingnan, normal lang naman talaga siya. Tuluyan ko nang inalis ang mga hinala ko sa kanya, pero siya pa rin ang pinagbibintangan ng mga tao sa baryo. Oh, Aling Judy. Mukhang masama yata ang timpla mo ah. May problema po ba? Ay, paano? Nakakainis sa mga tao dyan sa labas. Pinagkakalat kasi nilang ikaw daw ang aswang na gumagala dito sa baryo. Ha? Bakit naman ako? Hindi ko nga rin alam, iho. Ang nagpakalat daw noon ay si Isabel. Kailangan ko siyang makausap. Hindi tamang ginagawa niya. May taong nasisira kapag ipinagpatuloy niyang ganyang gawain. Gusto kong sumama. Wala na namang araw.
kaya makakalabas na ako. Magkasama naming pinuntahan ni Rafael si Isabel. Iyon ang araw na muling nakalabas si Rafael sa bahay namin. Ramdam ko ang pagkailang niya sa mga tao dahil sa masamang tinging ibinibigay ng mga ito sa kanya. Sa bahay ni namang Isko kami dumiretso para makausap si Isabel. Pero wala siya roon at sinabing may pinuntahan daw. Sa labas na lang namin siya naisipang hintayin. Pero lumipas ang mahigit 1 oras at hindi pa rin siya dumarating. Hanggang sa sumapit ang gabi. Ang tagal naman ni Isabel. Pinapapak na tayo ng lamok dito. Kung gusto mo, umuwi na lang tayo. Sa susunod na lang natin siya kausapin. Hindi pwede. Dapat ngayon na para matapos na mga sinasabi nila sa iyo. Oh, Bella, anong ginagawa mo rito? Kasama mo pala si Rafael. Mabuti naman at dumating ka na. Gusto lang sana kitang makausap, Isabel. Tungkol naman saan? May nakapagsabi kasi sa amin na ikaw daw ang nagpapakalat tungkol kay Rafael. Pinagkakalat mo raw sa mga tao dito sa baryo ang tungkol sa paglalakad niya tuwing gabi. Sana wag mo nang uulitin yun na dahil wala namang katotohanan ng sinasabi mo. Ha? Wala naman akong sinasabi At saka, bakit ko naman gagawin yon ha? Wala naman akong mapapala. Sana lang talaga hindi ikaw yun, Isabel. Ito pa lang ang unang beses na nagkita tayo. Siguro naman walang dahilan para siraan mo ako sa mga tao dito sa baryo. Bakit ko naman gagawin yun ha? At anong mapapala ako sa pagsisinungaling? Hindi naman kita kilala para siraan ka ng tulad ng iniisip mo, Rafael. Anong nangyayari dito? Oh, bakit ka umiiyak, Isabel? Kasi po, pinagbibintangan nila ako, Lo. Ako raw nagpapakalat ng chismis tungkol kay Rafael. Yun po kasi yung sinabi sa akin ni Mami. Pasensya na po talaga. Isabel, sorry ah. Okay lang. Sa susunod, huwag na kayong basta-bastang sumusugod dito. Pasensya na. Okay nga lang. Akala ko pa naman gagana na. Anong ibig mong sabihin? Wala. Sige na. Umalis na kayo. Hindi ko maiwasang pagmasdan noon si Isabel. Malungkot ang boses niya, pero iba ang paraan ng pagtingin niya sa amin. Lalong-lalo na kay Rafael. Parang nangungusap ang mga mata niya at malambot ang tingin niya rito na hindi ko maintindihan. Bumalik na kami sa bahay at nabutan namin si Mama na naghahanda na para sa hapunan. Dahil sa mga pambibintang kay Rafael, nagsimula siyang maging mailap sa paglabas. Nung una sa mga tao lang siya naiilang, pero kalaunan, ganun na rin siya sa amin ni Mama. Anak, alam mo ba kung ano nangyayari kay Rafael? Napansin ko kasing iniiwasan niya tayo. Hindi ko nga rin alam eh. Noong una, sa mga tao lang siya naiilang. Pero ngayon sa atin na rin. Saan na lang maayos ang lagay niya? Huwag kang mag-alala, Ma. Ako nang bahala sa kanya. Hindi mo pa pala nasasabi sa akin ang dahilan kung bakit kanya pinatalsik. Ano ba yun? Sa totoo lang, Ma. Hindi ko rin talaga alam ang dahilan nun. Nagulat na lang ako nang sabihin niyang tanggal na ako sa trabaho. Kaya kapag bumalik ng alaala niya, isa yan sa mga itatanong ko sa kanya. Ipagdasal na lang nating maging maayos ang lahat. Isang ngiti lang ang isinagot ko kay Mama. Buong araw kaming iniwasan ni Rafael noon. Sinubukan ko siyang kausapin pero palagi niya akong tinatalikuran. Unti-unti siyang naging malayo sa amin. Ilang beses siyang sinubukang kausapin ni Mama pero hindi niya rin ito pinapansin. Isang araw pagkagaling ko sa trabaho, naabutan ko siyang nasa kusina habang nakatulala at kinakalmot ang kanyang sarili. Gulat na gulat ako nang makitang puno ng gasgas ang mga braso at kamay niya. Agad ko siyang inawat noon at sinubukan ko ring tanungin kung ano ang nangyayari sa kanya pero tinaboy niya lamang ako. Natatakot na ako sa mga nangyayari sa paligid pati na kay Rafael.
Pero mas lalo akong natakot nang makakita ako ng patay na hayop sa likod ng bahay namin. Hindi puso ang nawala rito kundi ang mga lamang loob nito. Halos masuka-suka ako sa nakita ko. Agad-agad ko iyong inilibing at hindi na pinaalam kina Mama at Rafael. Ngunit binalot ng bangungot ang buhay ko nang matagpuang patay na ang mama ko. Nanginginig ako nang marinig iyon kay Mang Isko. Agad-agad ko siyang pinuntahan sa morgue at nagulat ako nang makitang wala na rin ang kanyang puso at ang kanyang mga laman loob. Ibinurol namin siya sa bahay namin at nakasara ang kabaong niya. Maraming dumalaw kay Mama habang nakaburol siya. Bella, condolence ha. Eto, nagdala nga pala ako ng pagkain para sa mga nakikiburol. Naku naman, nag-abala ka pa talaga. Sige, pakilagay na lang dun sa may lamesa. Kumusta ka na? Eto po, sinusubukan ko pa ring umahon. Hindi na mawala sa isip ko ang nangyari kay Judy. Napakabait pa naman niyang tao. Eto, uminom ka muna. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang ha. Sasamahan kita. Salamat. Hindi ko alam kung paano ko masusuklian ang kabutiang ipinapakita mo sa akin, Isabel. Ano ka ba? Hindi mo naman kailangang suklian yun. Parehas kasi tayo ng pinagdaanan. Talaga? Oo. Naging biktima rin ng aswang ang mama ko nung bata pa lamang ako. Kaya hindi ko rin matiis na hindi ka tulungan. Alam kong nararamdaman mo, Bella. Mahirap mawala ng isang ina. Lalo na kung dahil yun sa isang aswang. Hayop siya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nahahanap. Dahil ako mismong papatay sa kanya. Ramdam na ramdam ko ang galit sa dibdib ko noong mga oras na yon. Masyadong brutal ang pagkakapatay sa nanay ko at hindi ko alam kung ano ba ang dahilan kung bakit siya pa ang napiling biktimahin. Samantalang si Mang Isko at Isabel naman ay tahimik lang na nakatingin sa akin. Puno ng awa ang mga mata nila noong mga oras na yon. Samantalang si Rafael naman ay nasa loob lang ng kwarto. Lumabas lang siya noong kaming dalawa na lang ang natira. Bella, pasensya na kung iniiwasan kita ha. Gusto ko lang ding humingi ng tawad sa mga nagawa ko. Tungkol saan? Basta, Bakit mo ba kami iniiwasan, ha? Namatay si Mama na masama ang loob sa'yo. siguro nahihiya lang ako kasi ang tagal ko nang nakatira dito sa inyo. Rafael, natatakot na ako. Hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko. Masyado nang magulo dito sa baryo natin. Kapag naging maayos na ang lahat, gagawin ko ang lahat para makatulong sa'yo. Umiiyak akong tumango sa kanya at saka ako sumandal sa balikat niya. Hindi ako nakatulog ng ilang araw dahil sa burol ni Mama. Hanggang sa dumating ang araw ng libing niya at iyak ako ng iyak noon. Nagbago ang buhay ko magmula nang mawala si Mama. Hindi na ako masyadong nakakausap ng mga tao sa baryo. Nawala na rin ang ngiti sa labi ko at punong-puno ng galit ang puso ko. Kaya naman gabi-gabi kong inaabangan ang paglabas ng aswang pero wala akong makita. Hindi ko alam pero hindi ko siya naaabutan o nararamdaman man lang. Bella, anong ginagawa mo dyan? Gabing-gabi na. May inaabangan lang ako. Ha? Sino naman? Yung aswang. Delikadong ginagawa mo. Pumasok na tayo sa loob at baka may mangyari pang hindi maganda. Mauna ka na. Please, Bella. Pumasok na tayo. Ilang araw ka nang hindi natutulog. Ano ba? Huwag mo nga akong pakialaman. Umalis ka dito dahil hindi naman kita kailangan. Natahimik si Rafael dahil sa pagsigaw ko sa kanya. Kitang-kita ko ang pagkabigla sa mga mata niya, pero iniwas ko lamang ang tingin ko sa kanya. Mahigpit kong hinawakan ng kutsilyong hawak ko habang nakatingin sa malayo. Hindi umalis si Rafael sa tabi ko. Nanatili lang siya hanggang sa sumikat ang araw. Si Rafael ang naging karamay ko nung nawala si Mama. Pero kalaunan may mga napansin na naman akong kakaiba sa kanya.
Naging balisa siya at parang nag-iiba na ang kilos niya. Masyado nang lunod ang pag-iisip ko sa paghahanap kung sino ba ang aswang. Kaya naman hindi ko na naisipang manmanan pa si Rafael. Hinayaan ko na lamang siya. Pero isang gabi, patulog na sana ako nang makarinig ako ng kaluskos sa gilid ng dingding. Nang sumilip ako, laking gulat ko nang makitang naroon si Rafael. Wala siyang pang-itaas at nakatingala siya sa buwan. Hindi ako makagalaw noon, pero napasinghap ako nang makitang tumalon siya sa bakod at mabilis na tumakbo. Dali-dali kong kinuha ang itak at kutsilyo bago lumabas ng bahay namin. Nilibot ko ang buong baryo para hanapin siya. Sa kabila ng takot, hindi pa rin ako tumigil. Hanggang sa mapadpad ako sa isang liblib na parte ng baryo at doon ko nakita ang pinaka hindi ko inaasahan. Si Rafael, kumakain ng buhay na hayop. Kitang-kita ko kung paano dinukot ang mga kamay niya ang mga laman loob ng isang kambing at idiniretso iyon sa kanyang bibig. Ikaw? Halimaw ka? Bella, anong ginagawa mo dito? Tulungan mo ako, pakiusap. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko na makontrol ang sarili ko. Isa kang halimaw, Rafael! Demonyo ka! Hindi! Hindi ako aswang! Hindi yung totoo! Papatayin kita! Mabilis kong kinuha ang itak sa likod ko at agad kong iwinesiwas iyon sa kanya. Pero mabilis siyang nakailag sa akin. Kitang-kita ko ang takot sa mga mata niya, pero punong-puno na ng galit ang dibdib ko noong mga oras na yon. Ilang beses ko siyang pinagtataga, pero mabilis lang na gumagaling ang mga sugat niya. Hindi ako nagawang saktan noon ni Rafael. Umiiyak lang siya noong mga oras na yon. Bella, pakiusap. Tulungan mo ako. Hindi ko alam kung paano ako nagkaganito. Hindi naman ako aswang noon, di ba? Kilala mo ako. Wala akong kilalang halimaw. Nakakaalala na ako, Bella. Ikaw yung sekretarya kong pinatalsik ko noon. Kaya nakikiusap ako, tulungan mo naman ako. Please. Hindi ko na talaga alam kung ano nangyayari sa katawan ko. Hindi ko alam kung bakit hinahanap ko ang sariwang laman at dugo. Bakit naman kita tutulungan, ha? Ikaw ang pumatay sa mama ko. Ikaw ang aswang na pagala-gala at nanggugulo dito sa baryo. Matagal na ako nanghihinala sa iyo. Pero pinalagpas ko yon dahil ang buong akala ko'y epekto lang yun ng aksidenteng nangyari sa iyo. Tapos ikaw pala talagang aswang? Hayop ka! Sisiguraduhin kong mamamatay ka at hindi ka makakalabas ng buhay dito! Sandali! Saan ka pupunta, ha? Malakas kong sinaksak si Rafael sa bandang braso para hindi makasunod sa akin. Dahil bala kong ipahabol at ipapapatay siya sa mga kalalakihan dito sa baryo namin. Dali-dali kong pinuntahan ang bawat bahay at pinagkakatok. Agad kong sinabi sa kanila ang dahilan at ang marinig iyon dali-dali silang kumuha ng mga gamit upang habulin si Rafael. Wala na akong pakailam pa sa mangyayari noon. Ang tanging gusto ko lang ay mabigyan ng hustisya si Mama, pati na si Mang Kiko. Binalikan namin ang lugar na pinag-iwanan ko sa kanya, pero laking gulat ko nang makitang wala na siya ron. Hinalughog namin ang buong baryo para hanapin siya, kung saan-saan kami sumuot para lang tugisin siya. Ramdam ko na ang matinding pagod noon pero hindi ako tumigil. Hanggang sa makita namin siyang tumatakbo papunta sa itaas ng burol. Sabay-sabay siyang pinagbabato at sinibat ng mga tao. Sugatan si Rafael noong mga oras na yon pero hindi pa rin ako kontento. Kaya naman lumapit ako sa kanya para saksakin siya pero laking gulat ko nang makitang nagbitak ang lupang pinagkakatayuan niya at tuluyan na siyang nahulog sa bangin. Masyado nang madilim noon kaya hindi na namin siya nagawang hanapin pa. Kinabukasan, nagpasama ako sa ilang kalalakihan sa baryo para tingnan ang pinaglaglagan ni Rafael pero hindi namin siya nakita. Nakita niyo ba ang katawan ni Rafael? Hindi nga po eh. Hindi masyadong mataas ang pinaglaglagan niya. Kaya malakas ang loob kung buhay pa siya. Huwag kayong mag-alala.
Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nahahanap. Hindi talaga ako nagkamali sa mga hinala ko sa kanya. Naawa ako sa iyo, Bella. Wala kang kamalay-malay na isang halimaw na pala ang pinatuloy mo sa bahay ninyo. Sana pala nakinig na ako sa mga sinabi niyo sa akin noon. Hindi mo man ginusto yun, Iha. Biktima ka lang din ni Rafael. O siya, gusto mo bang sumama sa akin sa bahay? Doon ka na kumain para naman may kasabay ka. Wag na ho, nakakahiya naman po. Dako, huwag ka nang mahiya. Hindi ka naman na iba sa amin. Sige na nga po. Tamang-tama nandun si Isabel. Paniguradong matutuwa yung kapag nakita ka. Napangiti na lang ako sa sinabi ni Mang Isko at saka kami naglakad papunta sa bahay nila. Pagdating doon, si Isabel ang sumalubong sa amin. Iyon ang unang beses na nakasabay ako sa pagkain kasama ng ibang tao. Tahimik lamang akong kumakain noon dahil inoobserbahan ko ang bawat kilos ng mga tao sa paligid. Dahil wala naman akong ginagawa sa bahay at mag-isa na lang ako, naisipan kong tumambay muna sa bahay ni Mang Isko para doon magpalamig ng ulo. Mahaba-haba ang pinag-usapan namin ni Isabel, kaya gabi na nang makauwi ako sa bahay. Katahimikan ang sumalubong sa akin noon at hindi ko na napigilan ang luha sa mga mata ko. Wala akong tigil sa pag-iyak noon dahil hindi ko maisip na mangyayari iyon sa akin. Hindi ako tumigil sa paghahanap kay Rafael noong mga oras na yon. Kapag galing ako sa trabaho, dumediretso ako sa paghahanap sa kanya. Muling naramdaman ng mga tao sa baryo ang katahimikan at kaligtasan dahil sa pagkawala ni Rafael. Ngunit muli na naman kaming binalot ng katatakutan nang matagpo ang patay ang isang magsasaka sa gitna ng palayan. Parehong-pareho ang paraan ng pagpatay kay Mang Kiko noon. Wala na rin ang puso niya at naliligo siya sa sarili niyang dugo. Dahil doon hindi na ulit lumabas ang mga tao tuwing sasapit ang gabi. Sa sumunod na araw, isang aso na naman ang natagpo ang patay pero hindi puso ang nawawala rito, kundi ang mga laman loob nito. Kaya pumasok sa isip ko na baka hindi lang iisa ang aswang na nananalakay sa baryo. Malakas ang kutob kong hindi lang iisang aswang ang nagugulo dito sa baryo natin. Paano mo naman nasabi yan, Iha? May pruweba ka ba dyan? Wala. Pero kung papansinin ninyo, iba't ibang paraan ng pagpatay sa mga biktima. Kung iisang aswang yun, dapat iisa lang din ang paraan ng pagpatay, hindi po ba? May punto ka dyan, Iha. Wow! Ang talino mo pala, Bella. Hindi ko akalaing maiisip mo yung tungkol sa ganyan. Hindi naman. Hindi pa nga ako sigurado kung tama ba yung iniisip ko. Ngayon na lang kita ulit nakita. Saan ka nang galing? Parang ilang araw ka atang nawala. May inasikaso lang ako. May hinahanap kasi ako eh. Ha? Ano naman yun? Basta mahalaga siya sa akin. Kailangan ko siyang mahanap para magawa na yung kailangan kong gawin. Ganun ba? Hindi ko natatanungin pa kung ano yun. Baka kasi masyado na akong tsismosa. Balabiro ka talagang bata ka. Oh, ano na palang plano mo? Hinahanap mo pa rin ba si Rafael, di ba? Opo. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nakikita. Huwag mo na kaya siyang hanapin. Hayaan mo na lang siya. Hindi pwede yun, Isabel. Baka kasi mapahamak ka. Hindi yan. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Hindi ko hahayaang mapahamak ang sarili ko. At saka, gumagawa naman ako ng paraan para talagang mahanap siya. Kung ako sa iyo, Bella, huwag mo nang ituloy yan. Hayaan mo na kaming hanapin siya. Bakit niyo naman hahanapin si Rafael, ha? Kasi nag-aalala kami sa iyo. Kaibigan kita, Bella, kaya ayaw kong may mangyaring masama sa iyo. Salamat sa pag-aalala mo, Isabel. Pero buo na talagang loob ko sa gagawin ko. Kung gusto ninyo, magtulungan na lang tayo sa paghahanap sa kanya. Mabuti pa nga. Nakangiting hinawakan pa ni Isabel ang kamay ko noon. Ramdam ko ang sinseridad sa kanya.
Kaya naman napangiti na rin ako sa kanya. Gabi na nang makabalik ako sa bahay namin. Pagdating doon, ramdam ko na naman ang nakabibinging katahimikan. Maaga akong natulog noon pero nagising ako ng hating gabi dahil sa malakas na pagtalon sa bubong namin. Dali-dali kong kinuha ang itak na nakasabit sa likod ng pintuan at matapang na lumabas pero wala akong nakita. Tanging malakas na hangin at kuliglig ang naririnig ko sa paligid. Nilibot ko pa ang paligid ng bahay namin habang hawak ang itak. Hindi rin ako pumasok kaagad sa loob ng bahay, ngunit lumipas na ang ilang minuto at wala pa rin akong nakikita. Napabuntong hininga na lang ako noon bago pumasok sa loob ng bahay. Hindi ako tumigil sa paghahanap kay Rafael at ganoon na rin sina Isabel at Mang Isko. Sila ang naging katuwang ko sa paghahanap kay Rafael. Halos halugugin na namin ang buong baryo pati na ang iba pang lugar pero wala talaga kaming nakita. Isang araw na isipan naming hanapin ni na Isabel at Mang Isko si Rafael. Kung saan-saan kami napadpad noon hanggang sa mapunta ako sa gitna ng kagubatan. Ilang beses ako nagpaikot-ikot noon pero napansin kong parang pabalik-balik lang ako sa pinanggagalingan ko. Ano ba naman to? Parang kanina pa ako palakad-lakad dito Ano ba yan? Kanina pa talaga ako naglalakad. Hindi na ako makalabas-labas dito Isabel? Mang Isko? Iha, ayos ka lang ba? Ay, sus Maria Josep, Lola. Nakakagulat naman po kayo. Bigla-bigla na lang kayo sumusulpot kung saan-saan. Ay, pasensya na kung nagulat kita. Parang kanina ka pa kasi palakad-lakad dyan. Naliligaw ka ba? Hindi naman ho. Pero kanina pa kasi ako pabalik-balik sa pinanggalingan ko. Halika, sumunod ka sa akin. Napakunot na lang ako ng noo sa sinabi niya. Nauna siyang naglakad sa akin at sumunod kaagad ako. Tahimik lang kaming naglalakad palabas ng kagubatan. Sunod lang ako ng sunod sa kanya kahit na hindi ko pa siya lubusang kilala. Ilang minuto naming tinahak ang daanan palabas sa gubat. At matapos ang ilang minutong paglalakad, unti-unti ko nang natanaw ang labas ng kagubatan. Sa wakas, nakalabas na rin. Maraming salamat po. Ano ba ang ginagawa mo sa gitna ng kagubatan, Iha? May hinahanap lang ho ako. Sana lang mali ang kutob ko. Pero Iha, mag-iingat ka ha. Huwag kang masyadong magtitiwala sa mga tao sa paligid mo. O siya, kailangan ko na palang umalis. Sige po, ano nga po palang pangalan ninyo? Vida. Ako si Lola Vida. Ikaw ba? Bella po. Bella. Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo, ha? Kailangan mong mag-ingat. Hindi ko po maintindihan. Pasensya ka na. Pero hindi ko masabi ng direkta sa iyo. Basta sundin mo lang ang sinasabi ko. Hindi ko maintindihan ang pinupunto niya noon pero napatango na lamang ako sa mga pinagsasabi niya sa akin. May bilog na bagay pa siyang ibinibigay sa akin. Nakabalot ito sa kulay pulang tela. Hindi na ako nagtanong pa sa kanya kung para saan yon. Kusa ko na lang yung tinanggap kahit na hindi ko naman alam kung para saan ang bagay na ibinibigay niya sa akin. Maya-maya nagpaalam na rin siya sa akin habang ako naman ay naglakad na rin pabalik sa baryo namin. Madilim na nang makabalik ako sa amin. Pagdating doon, si Isabel agad ang nakita ko. Kitang-kita ko pa ang pagkabigla sa mga mata niya nang makita ako. Oh, Isabel, parang gulat na gulat ka naman ata dyan. May problema ba? Ay, wala naman. Parang ang tagal mo ata nakabalik. Hinanap ka namin kanina ni Lolo Isko.
pero bigla ka na lang nawala sa kagubatan. Eh kasi naligaw ako. Hindi niyo man lang ako hinintay. Kasi sumakit kasi yung ulo ni Lolo Isko, kaya hindi ka na namin nahintay. Ay, pasensya ka na ha. Ang tagal rin namin kayo naghintay sa'yo. Bigla ka na lang kasing nawala. Ay, hayaan mo na nga. O siya, uuwi na ako sa amin at kailangan ko nang magpahinga. Sige. Ramdam ko ang matinding pagod nang makarating ako sa bahay. Unti-unti na akong nawawala ng pag-asa sa paghahanap kay Rafael. Pero alam kong hindi ako pwedeng tumigil sa paghahanap sa kanya. Hindi ako nakatulog nung gabing yun dahil naging laman ng utak ko ang mga sinabi sa akin ni Lola Vina. Dahil doon nagsimula rin akong magmanman sa mga kilos ni Isabel. Isa rin siyang dayo sa lugar namin, kaya naisipan kong pagmasdan ang bawat galaw niya. Pero wala naman akong napapansing kakaiba sa kanya. Kung titingnan, para lang namang normal naman siya. Hindi siya kagaya ni Rafael na takot sa araw. Kaya naman inalis ko na rin ang ginagawa ko sa kanya. Pinagkatiwalaan ko silang dalawa ni Mang Isko sa paghahanap kay Rafael, pero ang tiwalang yun pala ang maglalagay sa akin sa matinding katotohanan. Ano? Hindi mo pa rin ba nahanap si Rafael, ha? Mauunahan na tayo ni Bella. Kakaiba din talagang babaeng yon. Niligaw na nga natin sa gubat, nakabalik pa rin. Naiinis nga ako sa batang yun. Masyadong pursigido sa paghahanap kay Rafael. Bilisan mo na. Gusto ko nang maikasal kay Rafael si Bella para tuluyan ang maipagpatuloy ang lahi ng mga aswang. Hindi ako papayag na masayang lang lahat ng pinaghirapan ko. Diyos ko. Kung gusto mo, patayin ko na lang si Bella. Kagaya ng ginawa natin kay Judy. Hindi. Hindi pa. Kailangan pa natin siya. Naramdaman ko ang matinding panginginig noon habang nakikinig ako sa usapan nilang dalawa. Pareho silang nakangisi habang binabanggit nila ang mga kahayupang ginawa nila sa baryo. Si Mang Isko ang nagpapasok ng mga aswang sa baryo upang makapangbiktima, habang si Isabel naman ang prinsesa ng mga aswang. Pero ang pinakatumatak sa isip ko ay ang pagpatay nila sa mama ko. Dahil sa matinding emosyon, hindi ko na malayang bumagsak na bala ang mangkok na hawak ko na nakalikha ng matinding ingay. Nagtayuan ang balahibo ko nang makitang napatingin si Isabel sa pintuan kung saan ako nakapwesto. Pulang-pula ang mga mata niya at nanilisik ang mga ito, habang si Mang Isko naman ay kumuha ng baril. Dali-dali akong tumakbo noon palayo sa kanila. Dalawa silang humabol sa akin. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko noon. Nanlalamig na rin ang pawis ko habang tumatakbo hanggang sa makarating ako sa isang butas at doon ko naisipang magtago. Ilang beses akong nagdasal noon habang nagtatago. Sobrang tahimik ng paligid kaya dinig na dinig ko ang mga yabag nila. Hanapin mo siya! Kung ikaw kaya ang maghanap sa kanya, ha? Amuyin mo kung nasaan siya. Mukhang natamaan ko sa kanina kaya paniguradong sugatan nyo. Yun nga eh. Hindi ko siya maamoy. Kakainin ko talaga ang puso niyang si Bella oras na mahanap ko siya. Panginoon, huwag niyo po akong pabayaan. Isabel, mukhang wala na siya dito. Bumalik na tayo sa bahay natin at baka may makahalata pa sa atin. Huwag kang mag-alala. Hindi masasayang ang binayad mong pera sa akin. Sisiguraduhin ko rin maikakasal kayo ni Rafael. Dapat lang. Hindi pa buo ang kapangyarihan ko bilang aswang. Kaya kailangan ko si Rafael para may sagawa yon. O siya, nagugutom daw mga kasama kong aswang. Kailan sila pwedeng pumasok dito? Sa susunod na gabi na. Alam mo namang hindi pwedeng tuloy-tuloy dahil baka makahalata sila. Mabuti na lang at si Bella lang ang may utak dito sa baryo. Yung iba dito, napakadaling mauto. Bigyan mo lang ng konting pera, naniniwala ka agad. Hindi ako makapaniwala sa mga pinagsasabi nilang dalawa. Silang dalawa pa naman ang pinagkatiwalaan ko dahil ang buong akala ko ay sila ang karamay ko sa gitna ng laban. Maya-maya naramdaman ko umalis na sila pero hindi mo na ako kumilos. Hinantay ko pang makaalis sila at nang masigurado na ang lahat saka lang ako lumabas mula sa pinagtataguan ko.
Hindi na ako bumalik pa sa bahay namin dahil alam kong nasa bingit na ako ng kamatayan. Nakaramdam ako ng hapdi sa bandang tiyan ko habang naglalakad at doon ko na lamang napansin na duguan na pala ako at may tama na ako ng bala. Pero hindi pa rin ako tumigil sa paglalakad para makalayo sa lugar na yon. Naglakad ako ng naglakad hanggang sa tuluyan na akong kinain ng dilim. Hindi ko na alam kung ano pa ang nangyari sa akin noon. Basta na lamang akong nagising sa isang kubo. At yun na lang ang gulat ko nang makitang si Rafael ang nakaupo sa harapan ng higaan ko. Nasaan ako, Rafael? Mabuti naman at gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos naman na. Anong ginagawa mo dito? Dito ako nanunuluyan ng pansamantala. Ikaw bang nagdala sa akin dito? Si Lola Vina at ang apo niya ang nagligtas sa'yo. Dinala ka nila sa ospital. Pero nung matanggal na ang bala, pinauwi na kita dito sa kubo nila. Dahil alam kong delikadong buhay mo kapag nanatili ka pa doon. Rafael, alam ko ng lahat. Alam kong si Isabel at Mang Isko ang tunay na salarin sa lahat ng nangyari sa baryo. Kaya gusto ko sanang humingi ng tawad sa nagawa ko sa iyo. Naiintindihan ko naman kung saan ang galing ang galit mo noon sa akin, Bella. May kasalanan din ako sa iyo eh. Pasensya na kung pinatalsik kita sa kumpanya ko noon. Sino nga palang tumulong sa iyo? Si Lola Vina at yung apo niya rin ang tumulong sa akin. Sila yung nakakita sa akin sa gitna ng kagubatan. Oo. Mabuti naman at gising ka na. Kayo nga po. Kumusta ka? Mabuti na lang at hindi ka naubusan ng dugo nung natagpuan ka namin. Ano pa kasing nangyari? Tama po yung sinabi yung hindi ako dapat magtiwala sa mga tao sa paligid. Nalaman ko na kasi yung katotohanan kaya hinabol ako ni Mang Isko at Isabel. Hindi ko na malayang natamaan na pala ako ng bala ng mga oras na yon. Pero nagtataka ako kung bakit hindi ako naamoy ni Isabel. Isa naman siyang aswang. Natandaan mo ba yung ibinigay ko sa iyo? Yung kulay pula po? Ay, oo, yun nga. Maaaring yun ang dahilan kung bakit hindi ka naaamoy ng aswang na yun. Ay, Diyos ko. Muntik na pala akong makain. Salamat po at ibinigay niyo yun sa akin. Rafael, gusto kong malaman kung ano ba talagang nangyari sa'yo. Hindi ako aswang, Bella. Hinawaan lamang ako ng pamilya ni Isabel. Kaya pala parang naalala ko siya nung una ko siyang nakita. Yun pala, siya yung dahilan kung bakit ako naging halimaw. Ang sabi niya, ipakakasal ka raw dapat sa kanya. Tama ka. At para yun sa negosyo namin. Pero nalaman ko kung sino at ano talagang pamilya nila. Pamilya sila ng mga aswang na nagmula sa bandang Visayas. Sa pagkakatanda ko, unti-unti nang nauubos ang lahi nila. At si Isabel ang prinsesa ng mga aswang. Pero hindi pa talaga buong kapangyarihan niya. Kung papansinin mo, hindi naman siya malakas na aswang. Dahil ako ang kailangan niya, Bella. Pero bakit ganoon? Kailangan niyang mapagsalo ang dugo naming dalawa para mas lumakas siya. Pero bakit ganoon? Bakit hindi siya takot sa araw? Maaaring sanay na siya, iha. Sinanay siya upang hindi mahalata ang tulay niyang pagkatao. Tapos, Rafael, ano pang nangyari? Nalaman kong katotohanan at hindi ko napigilan ng sarili kong kumprontahin sila. Alam mo ba kung bakit kita tinanggal noon? Dahil yun kay Isabel. May binigay siya sa aking isang dokumento. Ang buong akala ko, ikaw ang gumawa. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pang tanggalin ka. Ibig sabihin, matagal niya na akong kilala? Oo, Bella. Ikaw ang sekretaryo ko kaya madalas kitang kasama noon. Kaya gumawa ng paraan si Isabel para mapatalsik ka at para mas lalo siyang mapalapit sa akin. Hayop siya. Napakuyom ang kamao ko dahil sa matinding galit. Naramdam ko rin ang panginginig ng katawan ko. Hindi maproseso sa utak ko ang mga impormasyong nalaman ko nung araw na yon.
Para na akong mababaliw sa sobrang dami kong nalaman. Maya-maya kusa na lang na bumagsak ang luha ko. Pupunasan ko na sana yon pero naunahan ako ni Rafael. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa mga mata niya. Inabutan na rin ako ng tubig ni Lola Vina para kumalma na ako. Ipinagpatuloy na rin ni Rafael ang pagkukwento nang maayos na ang pakiramdam ko. Paano kanila hinawaan? May itinurok sila sa akin nung bago ako maaksidente. Tapos ayun, unti-unting umepekto sa katawan ko yon. Katulad ng sinabi mo nung una, akala ko, epekto lang din ang aksidente yon. Pero kalaunan, unti-unti ko nang hinahanap yung lasa ng sariwang laman at dugo. Kaya ako kayo iniwasan noon ni Aling Judy dahil natatakot akong posibleng magawa ko yun sa inyo. Pero hindi ko pa rin napigilan ang sarili ko. Kumain pa rin ako ng buhay na hayop. Mga walang hiya sila. Kaya pala palagi nilang sinasabi na ikaw yung aswang na nanggugulo sa baryo dahil gusto nilang sa'yo mapupunta ang lahat ng sisi. At isa ako sa mga niniwala sa kanila. Hindi mo yun kasalanan, Bella. At saka nakita mo rin kasi akong kumakain ng buhay na hayop. Bella, salamat sa pag-aalaga mo sa akin, ha? Dahil sa'yo, nabuhay pa ako. Ano ka ba? Wala yun. Ano na palang balak nyo? Papatayin ko sila. Hindi ako papayag na hindi ako makakaganti. Pinatay nilang mama ko, kaya papatayin ko rin sila. Bella, hindi ka pwedeng sumugod na lang sa kanila. Malalakas ang mga aswang. Kaya naman kailangan natin maganda kung sakaling lalabanan natin sila. Rafael, nauubos na ang oras natin. Baka patayin nila ang mga tao sa baryo. Huwag kang mag-alala, Bella. Gagamitin ko ang pera ko para matalo natin sila. Paano naman? Maghahanap ako ng mga manunugis ng aswang at babayaran ko sila. Pero lalaban pa rin ako. Kailangan ko lang ng kasama dahil hindi naman ako tunay na aswang. Hindi ko gamay yung lakas na meron sila. Gusto ko ring lumaban. Malakas naman ang loob ko eh. At saka, alam kong kayang-kaya ko sila. Hindi lang ako nakapaghanda nung nalaman ko ang katotohanan. Pwede kong ituro sa inyo ang ibang paraan kung paano matatalo ang aswang. Isa akong manggagamot, kaya kahit papano may kaalaman din ako kung paano sila matatalo. Sige po, pakituro na lang po sa akin ang mga yan. Sige, Iha. Makakaasa ka sa akin. Halimuna kayo at sabayan niyo kaming kumain ang anak ko. Sumunod kami ni Rafael kay Lola Vina papunta sa kusina nila at doon sabay-sabay kaming kumain. Mabait at magaan kausap si Lola Vina. Siya ang nag-aalaga sa akin habang nasa bahay nila ako. Si Rafael naman ay hindi pa rin umuwi sa kanila dahil alam niyang masusundan siya ng kampo ni Isabel. Mas pinili niyang manatili muna sa bahay ni Lola Vina dahil may proteksyon ang matanda laban sa mga aswang. Yun din ang dahilan kung bakit hindi mahanap-hanap ni Isabel si Rafael. Itinuro na rin sa amin ni Lola Vina ang mga dapat gamitin para sa pagpatay ng mga aswang. Gumawa kami ng mga langis na gawa sa pinaghalo-halong halamang gamot at hinaluan yon ng pangil ng isang patay na hayop. Ang dami na nating nagawa. Maganda yan, Iha. Mas magandang may sobra para handa talaga tayo. Hindi ba takot naman ng mga aswang sa bawang at asin? Bakit kaya hindi na lang yun ang gamitin natin? May mga aswang na hindi basta-basta tinatabla ng bawang at asin. Nakahanap na rin pala ako ng isang manunugis. Pero gusto kong marami pa akong mahanap. Huwag kayong mag-alala. Kumikilos naman ang mga tauhan ko. Alam na ba ng pamilya mo kung anong nangyari sa'yo? Oo naman. Pero sinabi ko sa kanilang ako na bahala sa lahat. Baka kasi madamay pa sila eh. Bala ko rin kasing ipaubos ang lahi ni Isabel. Nang sa ganon, hindi na sila makapambiktima pa. Maghahanda rin ako para sa pagkikipaglaban. Ayoko maghintay lang kung kailan matatapos. Gusto kong kumilos sa abot ng aking makakaya. Rafael, sorry pala kung nasaksakitan noon.
Tapos pinahabol pa kita sa mga taong bayan. Ay nako, ilang beses ka nang humingi ng sorry sa akin. Okay nga lang yun. Mabait ka rin pala, no? Bakit mo naman nasabi yan? Akala ko kasi masama ang ugali mo eh. Ay, nako. Paano ba naman? Palaging nakasibagot ang isang to eh. Hindi lang ako sanay ngumiti. Alam mo ba, Lola Vina, noong unang araw ko sa company niya, natakot na kaagad ako sa kanya. Tapos ako pang secretary niya, kaya araw-araw ko nakikita yung mukha niyang nakabusangot. Grabe ka naman sa akin na, Bella. Kumusta ka na pala? Mag-iisang buwan na rin magmula nang mawala si Aling Judy. Ay, eto, bumabangon pa rin. Alam mo, hindi pa rin ako makapaniwalang si Mang Iskong kasabot ni Isabel. Ilang taon na namin siyang kakilala at mahal niya ang mga taga-baryo. Kaya hindi ko lubos maisip kung ano bang dahilan niya para trade to rin ang buong baryo. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mananalo tayo sa laban. Hindi ko gusto ang pagkakaroon ng dugong aswang. Pero gagamitin ko to para malabanan ko ang mga kauri ko. O siya, ipagpatuloy din natin itong ginagawa natin para matapos na tayo kaagad. Tumango lamang sila sa akin at saka namin ipinagpatuloy ang mga dapat naming gawin. Araw-araw kong sinanay ang sarili ko para sa pakikipaglaban kina Isabel at Mang Isko. Habang si Rafael naman ay patuloy sa paghahanap ng mga manunugis na pwede naming maisama. Hindi kami nagpadalos-dalos sa mga kilos namin noon kaya talagang sinisigurado namin. Palagi kami magkasama ni Rafael kaya mas napapansin ko kung gaano niya pinipigilan ang kanyang sarili. Palagi lang siyang nagpapabili ng sariwang dugo o laman kay Lola Vina. Tanging si Lola Vina at ang apo niya ang nakakaalam sa sitwasyon ni Rafael. Oh, Rafael, eto nga pala. Binilang kita ng sariwang dugo dyan sa may palengke. Nako, La. Maraming salamat. Talagang hindi niyo nakakalimutan yung gusto ko. Aba, syempre naman. Hindi po ba kayo natatakot kay Rafael, ha? Hindi naman, Iha. Bakit naman ako matatakot sa kanya? Biktima lang din naman siya, hindi ba? Tama po kayo. Bilib din ako sa pag-aalaga niyo sa kanya. Abay, oo naman. Mabait kasi ang batang ito. Kaya gusto ko rin siyang tulungan. La. Naghahanap na rin pala ako ng paraan para maalis ako sa pagiging aswang. Huwag mo nang ituloy yan. Ha? Bakit naman po? Dahil maaari mong ikamatay yun, iho. Nasa dugo mo na ang pagiging aswang. Malakas ang tsansang mawala ang buhay mo kapag sinubukan mong labanan ang pagiging aswang mo. Di habang buhay na siyang magiging aswang, La? Ganun na nga yun, Iha. Ang kailangan lang gawin ni Rafael ay sanayin ang sarili niya sa buhay ng isang aswang. Natatakot ako sa posibleng mangyari sa akin at sa pamilya ko. Huwag kang mag-alala. Maghahanap tayo ng paraan para dyan. Ang kailangan mo lang namang gawin ay ang makontrol ang pagiging aswang mo. Opo. Grabe yung ginawa ng pamilya ni Isabel sa'yo, no, Rafael? Sobrang halang ng mga kaluluwa nila. Talagang hinawaan ka pa nila sa pagiging aswang. Sinabi mo pa. Alam mo, mabuti nga. Ako ang unang nakaalam na aswang sila eh. Dahil kung hindi, baka pamilya ko pang hinawaan nila. Nagbili na rin ako sa pamilya ko na huwag ipaalam na nakita na nila ako. Kailangang matapos munang lahat bago ako bumalik sa dati kong buhay. Kailan ba tayo pupunta sa baryo namin? Sa susunod na gabi na. Mamaya, pupuntahan ko na muna ang ibang manunugis. Napatango na lang ako sa sinabing yon ni Rafael. Marami pa kaming pinag-usapan ng mga oras na yon. 2 gabi na lang ang hihintayin namin. Pero pakiramdam ko, napakabagal ng oras. Bandang hapon na nang umalis si Rafael kasama si Vincent.
ang apo ni Lola Vina. Naiwan kami dalawa ni Lola sa kubo, kaya naman maaga rin akong natulog noon. Pero nagising ako nang may malakas na pagkalabog mula sa labas ng bahay ni Lola Vina. Agad akong sumilip sa siwang ng bintana at yun na lamang ang gulat ko nang may isang nilalang ang naroon sa lupa at nakatuwad. Pulang-pula ang mga mata nito. Bumilis ang tibok ng puso ko nang makarinig ng sunod-sunod na pag-alulong ng mga aso na hinaluan ng boses ng mga aswang. Dahil doon dali-dali kong pinuntahan si Lola Vina. Pagdating sa kwarto niya, nakita kong hawak niya ang isang itak at buntot pagi. Lola, mukhang nahanap na ng mga aswang si Rafael. Po? Paano nangyari yun? Eh di ba may protection siya? Naiwan niya yun, Iha. Ay, Diyos ko, ano pong mangyayari niyan? Hindi ko alam, pero kailangan maganda tayong dalawa. Kumuha ka na ng itak at haharapin na natin sila. La, nandito na sila. Hindi ko na malayang naiwan ko pala yung proteksyong ibinigay mo sa akin. Naamoy na ni Isabel kung nasaan ako. Kaya ang mabuti pa, umalis na tayo dito. Para hindi na madamay pa ang ibang mga tao. Eh kung isuot mo na lang kaya ulit yung protection para hindi ka na masundan pa. Huli na ang lahat, Bella. Alam na nila kung nasa ang lugar ako. Hindi na ako makakatakas pa. Pasensya na kung naging biglaan yung pakikipaglaban natin sa kanila. Huwag kayong mag-alala. Kasama ko naman yung 2 manunugis. Meron namang tutulong sa atin. Sasama ako sa inyo. Lola, wag na po. Magtago na lang kayo at magdala kayo ng proteksyon para hindi nila kayo mahanap. May lugar pa naman kayong matataguan, hindi po ba? Meron naman, iho. O siya, sige na. Lumabas na kayo at ako na bahala sa sarili ko. Tumango lamang kami sa kanya at dali-dali kaming lumabas ni Rafael sa kubo. Agad kong naramdaman ang malamig na simoy ng hanging tumatama sa balat ko. Madilim ang paligid noon pero hindi ko na alintana pa. Buong tapang akong naglakad, bitbit ang isang itak at mga halamang gamot na ginawa namin ni Lola Vina. Maya-maya, isang aswang ang humarang sa amin. Aatakihin na sana ako ng aswang pero naunahan ito ni Rafael. Agad niyang binali ang ulo nito at saka ko naman ito sinaksak gamit ang itak na hawak ko. Sa kalagitnaan ng paglakad, ilang aswang pa ang sumunod sa amin ni Rafael. Pero hindi ako nagpakita ng kung anumang takot. Punong-puno na ng dugo ang katawan ko dahil sa mga dugong tumatalsik mula sa mga aswang. Hindi nila ako masyadong nilalapitan dahil may proteksyon ako. At ganoon din si Lola Vina. Habang ang 2 manunugis na binayaran ni Rafael ay patuloy din sa pakikipaglaban. Ano ba yan? Ang dami naman nila. Mga kampo ng pamilya ni Isabel yan. Akala ko ba mauubos ang lahi nila? Oo nga. Pero syempre may natira pa naman sa kanila. Gusto lang nilang mas paramihin ang kauri nila. Mga hayop kayo! Tigilan nyo na kami! Patuloy kami sa pagtakbo noon habang nilalabanan ng mga aswang na ipinadala ni Isabel. Ramdam ko na ang pamamanhid ng mga paa at kamay ko pero hindi ko na inalala pa yon. Halos malula ako sa dami ng mga aswang na sumusugod sa amin noon. Pero hindi kami tumigil sa pakikipaglaban hanggang sa makarating kami sa isang malawak na lupain. Maya-maya, isang malakas na pagputok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid. Mangis ko! Malagya kang bata ka. Talagang pinahirapan mo pa kaming hanapin ka. Tapos ay kasama ka lang pala niyang si Rafael. Anong ginagawa mo dito, ha? Nasaan si Isabel? Ilabas mo siya! Ako ang haharapin mo, Bella. Bakit ikaw mangis ko? Natatakot ba si Isabel? Mahina naman pala siya eh. Umaasa lang siya sa ibang tao para harapin yung laban niya. Tumahimik ka. Binayaran niya ako. Kaya susundin ko ang sinasabi niya sa akin. Bella! Sa likod mo! Agad kong kinuha ang itak sa gilid ng bewang ko at malakas ko yung hinampas sa aswang na susugod sana sa akin. Tumalsik ang ulo nito sa lupa at nagpagulong-gulong dahil sa lakas ng pagkahampas ko sa leeg nito. Nakita ko pang nagulat si Mang Isko sa ginawa kong yun. Ilalabas na sana niya ang baril niya pero agad kong hinampas ang braso niya gamit ang isang kahoy. Dahil doon tumalsik ang baril na hawak niya. Galit na galit akong nakatingin sa kanya noong mga oras na yon. Susugurin ko na sana siya
Pero napaatras ako nang ilabas niya ang isang kutsilyo. Sige, subukan mong lumapit. Itatara ko talaga sa dibdib mo to. Igagaya kita sa nanay mo. Hayop ka, Mang Isko! Paano mo nagawa yun sa mama ko, ha? Anong ginawa niya sa'yo? Dahil yon sa pagiging pakialamera niya. Nalaman niya kasi yung sikreto naming dalawa ni Isabel. Kaya pinatay ko siya. At si Isabel ang kumain sa laman loob at puso niya. Demonyo ka! Wala kang kasing sama! Sisiguraduhin kong mamamatay ka, Bella. Sobrang bigat ng dibdib ko nung gabing iyon habang kaharap ko si Mang Isko. Wala na yung Mang Iskong lagi kaming inaalalayan noon sa baryo. Punong-puno na ng kasakiman ang mukha niya. Agad kong kinuha ang itak at walang awa siyang sinugod, pero mabilis siyang nakailag sa akin. Wala akong tigil sa pag-unday ng taga sa kanya. Nanilisik na rin ang mga mata ko, dala ng matinding galit. Sa kabilang banda naman, patuloy din sa pakikipaglaban sina Rafael at iba pang manunugis sa mga aswang. Ilang beses ako nakatanggap ng sampal at suntok mula kay Mang Isko, pero hindi ko na alintana pa ang pananakit ng katawan ko. Sugutan na rin si Mang Isko dahil sa ilang pagtaga ko sa kanya. Unti-unting naubos ang mga aswang na ipinadala ni Isabel. Pumahalo sa paligid ang mga sigawan at pag-alulong nila. Amoy na amoy ko na rin ang mga dugong naggalat sa paligid. Sa gitna ng laban, isang pamilyar na sigaw ang narinig ko. Nang lumingon ako ay nakita kong hawak-hawak ni Isabel si Lola Vina. Bitawan mo ko! Lola! Rafael, sa wakas nakita na rin kita. Bakit mo naman pinatay yung mga kauri natin, ha? Isabel, bitawan mo si Lola Vina! Huwag mo siyang idadamay dito! Bakit naman hindi ko idadamay ang taong nagtago sa lalaking pakakasalan ko, ha? Bitawan mo ko, Iha! Tanggapin mo na lang na hindi ka talaga mamahalin ni Rafael! Tumahimik ka! Tahimik! Papatayin kitang matanda ka! Isabel! Bitawan mo si Lola Vina! Pakiusap. Huwag mo na siyang idamay dito. Sasama na lang ako sa iyo. Basta huwag mo nang sasaktan sina Lola Vina at Bella! Madali ka naman palang kausap eh. Halika, Rafael. Lumapit ka sa akin at samahan mo akong paramihin ang mga kalahi natin. Bitawan mo muna si Lola Vina! Isang ngisi lang ang isinagot sa akin ni Isabel bago niya itulak palapit sa akin si Lola Vina. Agad ko naman siyang sinalo, pero natumba kami sa sahig. Napasigaw ako nang maramdaman ang pagtaga sa braso ko. Hindi pa naputol ang braso ko pero ramdam ko ang sakit nito. Sunod namang inundayan ng taga ni Mang Isko si Lola Vina. Pero mabilis akong tumayo para pigilan siya. Sa kabila ng pagiging sugatan, kinuha ko pa rin ang isang itak at mabilis na sinugod si Mang Isko. Sa kabilang banda naman ay magkaharap na si Isabel at Rafael. Unti-unti nang naglalapit ang mga labi nila, pero bago pa mangyari yun, isang malakas na sampal ang ibinigay sa kanya ni Rafael. Tumalsik pa si Isabel dahil sa sobrang lakas nito. Nagkaroon din siya ng malalaking kalmot sa muka. Sinungaling ka, Rafael! Anong tingin mo sa akin, tanga? Ha? Hindi ako magpapakasal sa iyo, Isabel. Hindi ako papayag na maggamit mo ako para kumalat ang lahi ninyo. Pwes, papatayin na lang kita! Paano mo naman magagawa yun, Isabel? Hindi ba nga mahina ka? Aswang ka nga pero wala ka namang kwenta. Hindi mo kayang lumaban ng mag-isa. Isa kang malaking duwag! Tumahimik ka! Nang dahil sa'yo, nasira ang lahat ng plano ko! Napaatras ako noon nang unti-unting magpalit ng anyo si Isabel sa harapan namin. Humaba ang mga kuko niya na parang kutsilyo. Ang mga ngipin niya ay nagsipagtalasan. Ang mga mata niya ay naging kulay pula, habang ang balat niya ay naging kulay abo at nagkaroon ito ng bitak-bitak. Humigpit ang hawak ko sa itak na nasa kamay ko. Hindi ako nagpakita ng kahit anumang takot sa harapan ni Isabel. Una niyang sinugod si Rafael at mabilis niya itong kinalmot. Umalingaw-ngaw sa paligid ang malakas na pagsigaw niya habang si Isabel naman ay malakas na humahalakhak. Sunod niyang sinugod si Lola Vina pero bago pa siya makalapit, agad na siyang sinipa ni Rafael. Naging madugo ang labanan sa pagitan naming lahat.
Puno na ako ng sugat pero hindi rin ako tumitigil. Sa mga oras na yon, lumabas na rin ang tunay na lakas ni Isabel. Kaya nahirapan na kaming dalawa ni Rafael na labanan sila ni Mang Isko. Pagod na pagod ako noon at masakit na ang katawan ko pero si Isabel at Rafael ay walang tigil sa paglalaban. Parehong mabilis gumaling ang mga sugat nila kaya parang wala lang sa kanila. Sa gitna ng laban, bigla kong naisip ang mga halamang gamot na ginawa namin ni Lola Vina. Hiningi ko yon sa kanya at kumuha ako ng bawang sa bulsa ko. Buong lakas ko itong dinurog at saka hinalo sa boteng naglalaman ng langis. Nang matapos ay mabilis ko itong isinaboy kay Isabel. Nakita ko kaagad kung paano nalapnos ang balat niya. Sunod kong binato sa kanya ang kahoy na may apoy. Unti-unting nilamon ng apoy si Isabel. Mang Isko! Alisin mo ako rito! Ayoko to! Mga walang iya kayo! Walang iya ka, Bella! Ikaw ang walang hiya, Mang Isko. Subukan mo tulungan si Isabel. Hindi ako magdadalawang isip na itarak sa'yo yung kutsilyong hawak ko. Hindi! Ayoko bang mamatay! Rafael, tulungan mo ako! Dapat lang sa'yo yan! Kinuha ni Rafael ang isang mahabang kutsilyo at walang awa niya itong isinaksak sa dibdib ni Isabel. Ngunit hindi pa siya nakontento. Dinukot niya pa ang puso nito at walang pag-aalinlangang inihagi sa nagbabagang apoy. Unti-unting nilamon ng apoy ang katawan ni Isabel habang umaalingaw-ngaw sa gabi ang kanyang huling sigaw. Tatakas pa sana si Mang Isko ngunit mabilis siyang hinabol ni Rafael at agad na nahuli. Sa gabing iyon, nabigyan ko na rin ng hustisya ang lahat, lalo na si Nanay. Tapos na ba? Oo, Iha. Tapos na ang laban. Natalo niyo ang mga aswang. Bella, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Habang buhay kong tatanawin ang utang na loob na ito. Pasalamatin mo rin ang sarili mo, Rafael. Dahil ang tapang-tapang mo. Nanalo tayo, Bella. Wala nang manggugulo pa sa atin. Nakangiti akong tumango sa kanya. Lumapit pa siya sa akin at mahigpit niya akong niyakap. Ngunit dahil sa matinding pagod at mga sugat na natamo ko sa laban, tuluyan na akong nawalan ng malay. Nagising na nga lang ako sa isang ospital makalipas ang ilang araw. Doon ko nalaman na ligtas na ang lahat. Matapos ko makabawi ng lakas, inayos ko kaagad ang mga kasong isasampa ko kay Mang Isko. Hindi rin nagtagal ay nadakip siya at nakulong dahil sa patong-patong niyang kaso. Samantala si Rafael naman ay nakabalik na sa kanyang pamilya. Tinanggap niya ang katotohanang may dugong aswang na siya, ngunit pinili pa rin niyang mamuhay ng normal. Sa paglipas ng panahon, naging matalik kaming magkaibigan. Siya rin ang tumulong sa akin upang makabalik sa trabaho. Unti-unti ring naghilom ang mga sugat sa aming mga puso. Miss Ligaya, ayon sa kwento ni Lola Bella, matapos ang lahat na nangyari ay pinili na lamang nilang manahimik at ibaon sa nakaraan ang mga lihim na halos sumira sa kanilang buhay. Hindi rin nila ito gaanong ikinuwento sa iba dahil ayaw na nilang balikan ang mga alaala ng takot at sakit. Considering na tunay nga ang kwentong ito, na-realize kong may mga taong darating sa buhay natin na akala natin ay puro sakit lamang ang ibibigay. Ngunit sila rin pala ang magtuturo sa atin kung paano muling magtiwala at maging mabuti sa kabila ng lahat ng nangyari. Umanga rin ako sa katapangan ni Bella. Sa kabila ng ginawa sa kanya ni Rafael noon, pinili pa rin niyang tulungan at pagalingin ito. At higit sa lahat, humanga rin ako kay Rafael dahil kahit may dugo na siyang aswang, pinili pa rin niyang mamuhay bilang isang mabuting tao. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Bella, gagawin mo rin ba ang ginawa niya? Handa ka bang harapin ang masakit mong nakaraan upang iligtas ang taong minsang nakasakit sa'yo? Hanggang saan ang kaya mong gawin para sa hustisya ng mahal mo sa buhay? Ibahagi niyo ang inyong saloobin sa ating comment section at babasahin ko ang inyong mga komento. Miss Ligaya, hindi ko rin sigurado kung gaano katotoo ang kwentong ito, ngunit naisipan ko lamang itong ibahagi upang mapakinggan din ng iba. May mga kwento talagang hindi madaling makalimutan. Kagaya na lang ng kwento ni Bella. Ang kwento niya ang nagpapaalala sa atin kahit na gaano kadilim ang lihim ng isang tao, may mga taong handang tumulong at umunawa.
Ang kwento ni Bella at Rafael ay nagpapatunay na minsan, ang kabutihan ng isang tao ay ang nagliligtas hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa sarili nila. Sana ay may natutunan kayo sa kwentong ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa aming mga mahal na listeners, nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayon? Kung oo, abangan niyo pa ang mga susunod naming video dahil marami pa kaming ibabahaging kwento na puno ng misteryo, katatakutan at mga lihim. At kung meron din kayong sariling kwentong aswang, huwag na kayong mahiyang ibahagi yan dito sa ating channel. Muli maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako si Miss Ligaya, ang inyong lingkod.